KYC processes. So in terms of the system, if there's an e-wallet, as mentioned earlier by Paymaya, it does not automatically that those with Paymaya or e-money wallet can bet on the e-sabong, because it's also required that it has an e-sabong account that should be created in the Pitmaster, and one of the conditions therein is should be 21 years old and above. So that would be the process for the issuance of the allowing. So in effect, know your customer, etc., etc. But in reality, I've seen the format of GCash. There is even a selfie for verification. In reality, may nakakalusot. Yeah, I'm sure you were here when I made my opening statement relative to child protection laws. But that's not the point, ma'am. I read something from the framework on isabong issued by PAGCOR that for overseas betting, they have the ability to block. Mr. Rang, are you in a hurry o okay ka na? Gusto mo nang hindi ka pa nagla-lunch? Kung baka ma-ulcer ka pa dito sa amin, pagbintangan mo pa kami na I think your excuse. We can excuse. Thank you, Your Honor. Oo, kaya lang baka pag diniin ka nitong mga to, hindi ka na nakasagot. But wag mo kayong mag-alala kasi lahat ng ginagawa namin, lahat available. Ulitin ko, payment system lang sila. Tapos sa BIR, kumpleto rin po kami, kaya hindi ako nag-aalala dyan. Maski kumpleto po sila dyan, maayos yan. Alam ko lahat ng galaw nila, by the book lahat. Tumutulong nga po tayo sa gobyerno, kaya minimake sure kung na tama lahat ang ginagawa namin, Your Honor. Siguro bago ko umalis, meron akong isang tanong. Iuuna ko sa iyo. Magkano po ang binabayad uli ng Pitmaster buwan-buwan? I now refer this to PAGCOR. PAGCOR, nandiyan ka ba? I don't see, Ma'am Andrea, ikaw you're representing PAGCOR. I'm representing PAGCOR. Magkano ang binabayad? Pasensya na, ma'am, sa BSP kasi paalis si Mr. Rang, kaya lumaktaw po ako eh. Magkakaroon pa tayo ng in-depth hearing dito na malalim-lalim. Ano, tinatanong niyo kung magkano binabayad namin sa PAGCOR? Si PAGCOR ang ano. Hindi, pwede ko sagutin. 135 po. Magkano po? Yung binabayad namin sa PAGCOR? Monthly? Yan po. More or less yung 75 million, whichever is higher to sa 12. Parang last month, parang 130 plus eh. Binabayaran namin ng todo lahat. Okay. Kasi ang sinusunod namin, yung sa per fight na, Your Honor. Per fight is 12,500. 12,500, multiply, let's say 350 a day. Depende, hindi kasi pare-pareho yan. So, 12,500 times the number of fights a day, then times 30. BIR. Hindi pa nakakasagot si PAGCOR. BIR. Where's BIR? Ikaw representative Good afternoon. ni Chairman Dulay. Can you... Good afternoon, sir. Hindi ko mabasa yung pangalan mo. Natakloban eh. Attorney D, sir. Sixto? Yes, sir. May brad dati akong Sixto. Tiga BIR. Yes, sir. Si Boss Tito, sir. Sixto rin yun, di ba? Ano Yes, sir. apelyido? Yes, sir. So, narinig mo yung sinabi ni Mr. Ang na pinag-aaralan pa ngayon ng PAGCOR. What is Mr. Ang paying? Sir, Is it, let me continue. sorry, sir. Is it part of a regulatory fee or is it a form of a tax under the National Internal Revenue Code? Yeah. Sir, he's paying PAGCOR regulatory fees. For the BIR, it's a tax, sir. For the BIR is the franchise tax of 5%. Am I correct? Yes, sir. But aside from franchise tax, sir, he is also liable for other taxes. Such as Sir, income tax and VAT. the income tax of the corporation, which is Pitmaster, probably.
Yes, sir. Okay. So in the same manner, for every transaction on the part of PayMaya and GCash, are there corresponding taxes? Sir, there should be. There should be. Oh, yes, sir. There should be. Tax on winnings, sir. I'm leading you to this because Malacanang issued a statement na kailangan kumita ang gobyerno. So, by answering, it should be, it appears, DOJ is listening, we now expose the flow. Nilalabas natin yung pagkakamali dito. Magtanong ka sa abogado mo, Mr. Ang lumalabas, ang binabayaran ngayon, ang napupunta sa gobyerno is a regulatory fee. PAGCOR. On the part of PAGCOR, yung regulatory fee, hindi yan napupunta sa kaban ng bayan, pampagawa ng ospital, pangsweldo sa mga pulis na nandun sa likuran, nagkukwentuhan, pambayad ng mga tulay. Napupunta yan doon sa PAGCOR special laws. And I'm referring to those to be used for sports development, for PhilHealth, for Agri-Agra, or the Agri-Agra laws implementation, and other small laws that Congress, the Senate, decided to implement to support small sectors. So these regulatory fees are given to the Office of the President, given to various agencies for their special projects. While the taxes, especially that 5% franchise fee that you mentioned, tax that you mentioned, will go to the coffers of the national government, the Bureau of Treasury, to be appropriated by Congress through a General Appropriations Act to fund the requirements of the national government. Tama po ba ako doon, BIR? Yes, sir. Okay. So, ang lumalabas ngayon? Ang lumalabas ngayon, walang buwis pa na tinatanggap ang pamahalaan buhat sa isabong. Unlike, pakinggan mo BIR, unlike sweepstakes, winnings, loto, binabawas ka agad yung manalo ka ng loto, winnings. Di ba? Horse racing, may bawas yun eh. Sa isabong, wala pa. Bakit ganon? DOJ, you're listening. Kasi nga, wala pa tayong batas tungkol sa isabong. When you talk of gambling, you talk of 3 items. Price, yung premyo. Consideration, yung bayad na dinadaan sa GCash PayMaya. Yung pusta. And number 3, chance. Walang skill dito, chance. Yung tsamba kung sino mananalong manok, di ba? Unlike yung basketball, may skill yun, nagpa-practice yung player. So, nakikita natin dito, meron talagang gap. So, BIR, how much is the tax on winnings for Lotto? Sir, I don't have any data right now. Pag ako po ay nanalo ng Lotto, halimbawa 50 million, hindi ko naman makukuha ng buong-buo yung 50 million, di ba? BIR? Yes, sir. 10,000 and above, Yes, sir. General rule, sir. The winnings of 10,000 and above is subject to 20% 20% withholding tax. tax. Wala tayo nun dito pa sa isabong. Kasi si DOJ, sumunod lang doon sa request ni PAGCOR, pasok ba ang online sabong doon sa other items na nandoon sa batas na sinight nila na dapat ay local government lang. So maliwanag po ngayon na walang buwis na nakukuha pa ang pamahalaan. Hindi, Mr. Ang, PAGCOR, Bangko Sentral, mawalang galang na, ang nabibigay nyo sa pamahalaan is the regulatory fee. 12,500
per sultada. Tama po yun. That's a semblance of contribution to our coffers. But in terms of taxes on winnings, BIR, pag natalo ba ang isang sabungero na talagang laging nagsasabong, is it a deductible expense? Sir, yung deductible lang po yung talo po, dinideduct doon sa panalo. Ayun. So nakita niyo na yung pagkakaiba? Okay. Abril, magpa-file na tayo ng income tax, di ba? Itong Abril. April Yes, sir. 15. Yes, sir. So kung talagang gambler ako, halimbawa, yung aking talo sa kapupusta, pwede kong i-deduct doon sa aking income tax Yes, sir. Sa legalized gambling, sir. But sa legalized gambling. illegal, sir, hindi po Yes. deductible. Pero dahil doon sa inisyu ni DOJ na opinion, binigay kay PAGCOR, ipinasa kay BSP, tinanggap ni Paymaya at GCash, lumalabas na legal. Ngayong pagbabayad ng April 15 income tax, pwede bang i-deduct yung mga natalo sa isabong? Sa inyong pananaw, tinanong nyo kasi ngayon, tinanong ha, ang sabi mo BIR, pwede pong i-deduct kung legal. Di ba? Ano ang ibig sabihin nagsasabing legal? Kung may batas. Okay. So dahil wala pa ngayong batas, pwede bang i-deduct yung natalong sabongero sa isabong sa ngayong April 15 filing ng income tax return? Sir, sa BIR po tinatanong niyo. Kasi po, kung illegal po yung isang laro, definitely po, it's not deductible. Kaya lang po yata yung, assuming po na, we assume that the license given by PAGCOR has basis. So currently, we're treating it as legal. So kita nyo na ngayon ang nangyari. Sinabi ni DOJ, pwedeng legal. Tinanggap ni PAGCOR. Ngayon, nagdududa-duda pa si BIR. Paano kung merong mag-file ng income tax return ngayong April 15? 2 taon na yan. 2020. Kailan ho kayo nagsimula, Mr. Lang? 2020, no? Kailan po kayo nag-start? 2020 o 2020. 1 year and a half na. 1 year and a half po. So, pwede bang i-deduct yung mga ano ngayon? Questionable pa. Sir, i-clarify ko lang po. Pagka ano po kasi, tax on winnings, ano po dito kada taya. So pagka ang taya po is more than 10,000 or more, subject na po yun sa 20%. You don't have to wait for April 15. 20% withholding tax. Yes, sir. Sino ngayon ang nagwi-withhold? Tatanungin kita, BR. Sino ang dapat mag-withhold? Si Mr. Tama na, patapos mo ako. Si Mr. Ang ba? Si Paymaya? Si GCash? Si PAGCOR? Sino mag-withhold nung 20%? Halimbawa, nanalo ako ng 100,000. So what is 20% of 100,000? 20,000? Sino nag-withhold? Dapat po ang Lucky 8 payer po, Lucky 8. Ay hindi. Ang sinasabi ngayon ni Mr. Ang, ang binabayad nila, yung regulatory fee pa. Yung sa PAGCOR na 12,500 per fight. So, malinaw ngayon na walang nagwi-withhold. Si GCash, hindi ba pwedeng withholding agent ito, si Paymaya? Hindi po, kasi po hindi po sila directly nagbabayad yata po dun sa mga nanalo. Ilan nagbabayad? GCash, sino nagbabayad? Sino nagbabayad sa mga nananalo sa pusta? Hindi po kami, Your Honor. Pwede kayo. Hindi po kami nagbabayad ng pusta. Nagtatap up lang kami ng isang wallet. Hindi, ang tawag sa inyo, top services. Tama ba ba? Opo. Di ba kine-claim din nung mananabong doon sa GCash machine, yung premyo? Hindi po. Saan makukuha? Yung winnings doon sa platform ng Sa Pitmaster. sir. platform ng Pitmaster. BIR, pwede bang ma-designate na withholding agent si GCash at Paymaya? I think hindi po, unless i-allow po nila ng Lucky 8 na ibawas na po agad dun sa payout. Pahirapan ng Pitmaster na sila pa yung magwi-withhold doon